ito lang pong usapin ng ano ng ating backlog sa mga classrooms ng pampublikong paaralan. Kayo ho ba'y Yeah. nakakausap din dito ng Presidente tungkol dito po sa problema po natin sa 160,000 classrooms? Well, kami ang implementing agency ng DepEd. Whatever is actually allocated for a year-to-year basis. Ilan yung mga nakaprograma sila on a year-to-year basis, yung karamihan yung new construction. Yung new construction of classrooms or school buildings, kami po ang gumagawa. So every program year naman natatapos natin yung naka-programa ng mga school buildings. Well, it's up to the Department of Education actually to allocate kung ano yung nakakaya nila sa budget nila on a year-to-year basis. Opo, Sec, kasi kung babalikan natin yung 2023 COA report, yung target po with funding ito, 6,379 na new classroom, ang natapos lang mang po ay 192 o equivalent to 3%. And doon sa COA report na nabasa po namin, may sinasabi din nga po doon yung kasi kayo po implementing agency na naman, opo, ang problema po sa as usual, yung mga contractor po ng DPWH. Meron ba kayong tinanggap na report nga dito po sa sa accomplishment ng inyong mga opisina sa mga lalawigan? Ano ba problema nila dito? Bakit po despite the funding, hindi matapos-tapos itong mga classrooms? Ted, I just want to clarify that, no? Kasi yung budget year is actually for 2 years, no? Pagka yung release sa amin yung budget, let's say in the middle of the year, we still need to continue it until the next year, no? So yung COA report is on a year-to-year basis. So probably that's correct na yung accomplishment namin for that particular year because of yung procedural requirements on the transfer of the funds saka yung vetting sa field. Medyo doon pa rin kami nag-uumpisa. But in the next year, I think puspusan naman namin sinasagawa lahat ng mga new classrooms na maliliit. Opo, meron So 2 years kasi yan eh. So Opo. yung nila, yung COA report kasi hindi yung total implementation period. Year to year kasi yung report nila eh.